Happy Sabbath mga kaigsunan. Sa ato po nga mga kaigalaan, Happy Sabbath ninyo po diha. So, at least akong mata diri, then mo adto didto kay naa may atong mga higala giimbitar mga kaigsunan mga kaigalaan. Salamat sa alawiton nga gihimo sa pamilya ni Francis Inar Vicente o ni Sister May. Akong lito ko ang pangalan kay basig Vicente ra ba? Basig o niya maka-appeal ko Yanar so, si Ate Eden. Actually, humana ang ilahang time sa opening night nato magkaigsunan. Salamat sa alawiton. Nga ng alawiton nagpadayag magkaigsunan nga sakay na paingon dito sa langit. Ang nakanindot tungod kay kaning sakayan naa si Ginoong Hesus mo'y nagmaneho ni ini ug ang nakinindot pagyod kay naa siya makauban po nato didto sa langit. Mao nang ang ato nga gikan pa atong miaging gabi, gikan atong Domingos gabi makaigsunan makagalaan ang ato nga tumong maugyod ang paglig-on sa akong pamilya karon og sa kahangturan. Mao na ang pinaka-focus nato matag gabi, although gidumalahan kini sa Women's og Adventist Family Ministries mga kaigsuonan. So ato nga pasalamatan ang inisyatibo sa ato nga church organization nga naghimo tani ini dili lang kay sa tungod kay naatay gipang imbitar kundili tungod kay alang usab nato nga mga Adventista nga nagahimo sa pagsimba labi na ron sa adlaw nga igpapahulay. Akong ipasalamatan tuod ang presensya sa atong mga invitees. Salamat gyud kaayo sa inyohang pagtambong gikan adtong Domingos matag gabi og hantod karon nga adlaw igpapahulay. Malipay mi ni ana tungod kay nakigkauban mo na mo alang ni ini nga adlaw nga igpapahulay. Og tungod ni ana pod gipasalamatan namo nga inyo gyung nasabtan nga naa gyoy usa ka adlaw sa tibuok nga semana sumala sa atong natun-an nga aduna gyoy adlaw nga gibuhat gihimo sa Ginoo aron mahimo nato nga mapahulayan. Tungod kay kaning adlaw pinasahi kay sa tanang mga adlaw kay gibalaan ni o gipahulayan ni sa Ginoo mga kaigsuonan. Okay. Atong ipadayon ang atong pagtulunan karon, happy family, ang malipayon nga pamilya. Ang ato karon magkaigsunan magkagalaan nga topiko mao ni siya. Honey, where's the money? Langga, ahaman ang salapi. 6 keys to financial success. Onom ka mga yawi alang sa financial nga kalampusan. So mao na ang ato ang tukion karon. Kay daghan ka nato bisag ayaw mo pagtuo mga kagalaan nga kani alang lang ninyo kundi alang natong tanan kay daghan tay dapat pagyud makatunan alang sa atong mga financial nga mga aspeto. Sa di pa tamo padayon, atong pangayoon ang giya mga kaigsunan sa Ginoo alang nini nga pagtulunan. Magampo ta. Amahan nga nasa kalingitan. Amo Dios gipasalamatan ning adlaw nga igpapahulay nga imong gihatag kanamo. Kami makapahulay uban diha kanimo ug among mahinumduman nga ikaw gyud ang magbubuhat sa niini nga kabuhatan, lakip na ang among kinabuhi. Busa o Diyos, nagtaknaas kabuntagon, kami magahiskot na sab sa imong pulong. Uban ni kami, pinaagi sa imong balang espiritu, nga maoy magagiya kanamo labi na kanako, alang sa pagtipik-tipik ni ini, nga sa masayo namo Ginoo nga masabtan kini, o maaplikar usab namo sa among matag-adlaw nga pagkinabuhi. Kinahanglan among gipasalamatan madawat sa ngalan ni Jesus nga mga personal nga manluwas. Amen.
Atong i-welcome tuod ang atong mga kaigsuonan nga dili nato member dire sa iglesia apan mga Adventista. So namang kuy nakita karon labi na nila ni Ma'am Ann o ni Sir James Mabras. Salamat kay naka-bisita mo sa atong iglesia. Usan ni sa ato ang teacher makaigsunan sa Butuan City Mission Academy si Ma'am Ann Mabras. Okay. So karon ato pa din sa recent nga pagtuon ang paggamit kabahin sa salapi magkaigsunan that married couples quarrel over money more than anything else. Kabantay mo? Kasagarawan awayan sa magtiayon kanigyong kwarta. That economic factors are closely related to marital stability and critical marital judgment. So kaning ato bitong panginabuhian sulod sa atong panimalay, dako gyud kaayo ni nga relasyon ngadto sa ato ang pagkaugdang or pagka-stable sa ato nga kaminyoon o pag-adjustment. Mabitaw nang naisinultihan usahay magkaigsunan mo ingon nga, okay na. Bahalag saging, basta labing. Ay, tuutaan na magkaigsunan. Istorya rin siguro gina nga mga sugilanon. Kayang tinudanay, ug mahitabo na sa atong kaminyoon nga way bugas, murag yun og labirag ang manager sa or budget officer sa balay, makabantay na nga wa na bugas, murag kanang labing nga giingon murag di na gid na matuman ba mikaigsunan magkaiglaan kay matud pa nila unya unsa man ang gugma makaon na di ba so mao na siya interrelated kaayo kung di gali ang ato ang financial nga aspeto maplastar ang ato nga panagkauban sa balay sa labing pata sa sugod di na gid na magkalimao magkaigsunan magkaigalaan. Mo nang gitawag nga economic stress. Nagisgot tag stress miaging mga gabi kabahasayon na tag unsaon paglabang na. Mao ni ang major cause of marital failure. Kasagaran nga bulagan magkaigsunan kanigyong sapi. Kaning pagka-stable gyud sa panalapi sa panimalay. Naigitawag po nga money independence. Kung naatay problema mga kaigsunan sa financial stability, diri pod sa money independence nga naman. Kasagaran nga divorce karon nga nahitabo magkaigsunan magkagalaan sa laing nasod. Anbisan diri sa Pilipinas, naana ni siya nga moingon nga nga no madi og magwan itswita. Total, mabuhi naman po ko. Labiras mga babae. Magkaigsunan. I am convinced that one of the reasons of young married couples divorce readily today is because the wife is not dependent. Tungod kay ang babae or asawa, wa na magsaligsba na. Mo na nga sa panahon sa magkalisod, ma-pressure na, pwede ragod siya maingon nga, maragdi na ginako ni magwanta. I don't have to take this kind of thing. And I can live myself. Pwede naman mabuhi kung ako ra. Mao nang magkaigsunan, magkaigalaan, sa Christian home, money should be seen as shared source and not a source of power. Mao na nga ang dapat yun sa panimalay unta, nga ang panalapi nato is, mo naging itawag nga, mauni ang atong saluhan, nga mahimong source alang sa tanan nga panahinglan dili kay maoy source kung kinsay dakog income or naay income murag maoy hawod-hawod sa balay. Kabantay mo ana makaigsunan makahigalaan sa uban pana or asawa. Di na lang kita magtingog-tingog ani kay di manggita kitay nang inabuhi aning trabaho Wrong. It becomes a cause of problems. So naa na po'y suliran ni ana nga dapita magkaigsunan magkagilaan.
Hinumduman nato 40% sa na-record makaigsunan sa Christ recorded stories, mga istorya ni Ginoong Hesus, deals with money. Mo nang ang talents of money, matod pa sa Mateo 25, 15 at 26, pero diris 21 maingon, og maingon ang iyang agalon, maayo ka nga sugulugoon, talents ni nga sugilanon makaigsunan. Kasaligan ka, og tungod kay kasaligan man, og maayong mapalambo sa gamay nga kantidad, karon piyalan ko ikaw sa mas dako pagayod nga kantidad. Dali paglipay uban kanako. Og miingon, okay. Og miingon diri sa 26, ang iyang agalon ingon pod sa dautan ka og tapulan nga sulugon, di ba sa tuloy to ang gitagaan? Una nga talento, duha nga talento, og pila tong katalento tong ikatulo kuya? Usa, duha, tulo. Okay. Nahibalo ka man di ay nga nagapanguha ako sa ani bisan dili ako ang nagtanom o nagapanguha sa ganansya nga gihaguan sa uban, mao ni ang gisulti niya sa katong taspukan nga sulugoon. Nga igo ra gyud gitago ang usa kay nahadlok siya nga basig mawala pa. Mao nang dautan og tapulan ka. Abi ni makaigsunan, tinuod ang kwarta dili makapalit sa kalipay. Pero ang kalipay di pod na makapalit sa pagkaon. Di ba makaigsunan? Money cannot buy happiness, pero happiness pod di pod na kapalit og bugas og sudan. Mo nang wrong nang moingon ta nga bahala saging basta kay labing. So, una nga sekreto, alang sa kalampusan, makaigsunan, makaigalaan, sa financial nga bahin, sulod sa atong panimalay. Una, use the two-partner plan. Adunay, upat ka mga nagkalain-laing money plans, ang pangutana karon ahaman ang atong gigamit ni ini. Una, plan A. One boss plan. Unsa man ni siya? Ako ning kwarta. This is my money. I'll use it as I please. Gamiton ko ni. Sa bisan unsa nga panahon nga gusto nako. Ug sunod, ayaw sig pangutana ug unsaon ako ni. Mao ni ang plan A nga one boss plan. Ang atong spouse or kapikas kinabuhi receives an allocation. Igor makadawat. The spouse is ignorant of his income. Wala makasayod sa income, sa bana. Is unaware of expenses. Wapon makasayod og pila man expenses. If she asks, honey, where's the money? Kay nahatag na magkitahin niya, diyon mangita po. She must run for her life. And this is not a plan for God's happy family. Ang buot pasabot magkaigsunan, kani nga plano, dili ni plano alang sa pamilya sa Ginoo nga malipayon. This is not the plan for the family of God. Kaya matod pa sa Mateo 20:25-26, busa gitawag silang tanan ni Hesus o giingnan. Nahibaluan ninyo nga ang mga kadagkuan niini nga kalibutan may gahom sa pagmando sa ilang mga ginsakupan. Og sila ang magbuot kung unsang ilang buhaton kanila, apan dili ingon niini ang angay kaninyo. Kay kun kinsa kaninyo ang gusto nga mamahimong gamhanan, kinahanglan mahimo siya nga sulugoon. Maulagi na. Di gid mag-boss. Kay ngano, kung kinsa ang mahimong gamhanan, kinahanglan mahimo siyang sulugoon. Plan B, the two boss plan.
This is my money. Maingon po ng asawa, this is my money. Ako man ng kwarta. Maingon po ng asawa, ako man sa maning kwarta. Mao ni ang resulta sa two-boss plan. Incomes are kept secret. Pareho sila magbalanay o pila ang income. Sunod, they decide who pays which expenses. Ikaw sa may mo, kurente, tubig, eskwelahan, tibuok simana, nga to nga pagkaon, may imo. Ana na ang istorya magkaigsunan, magkagalaan. O kung moingon po nga, naman tong kwarta di ay. Sunod, resulta, mag-away na. Magbinirahay na, tanawang dollar gate. Bahay na. This is not a plan for God's family. Tungod kay, nakalapas kini sa filosofiya sa kaminyoon, mga kaigsonan, magkagalaan. Unsa man di ay ang filosofiya, dili na sila duha, kundili usa na lang. Matod pa sa Mateo 19:6. Sexual unity, ang sekso nga paghiusa ought to be a symbol of oneness. Simbolos paghiusa, pag-usa in all other areas, sa tanang bahin sa atong family life, sa atong panimalay. Bot pasabot, appeal ang family finance. Mga kaigsunan. Sunod, ikatulo nga plano, two-partner plan. Kung sa maning two-partner plan, magkaigsunan, magkagalaan. Pareho sila mo ingon, ako di ni akong kwarta ra. Ngayon po nang usa, ako dili po ako ng kwarta. Not my money, not your money. Mauni siya ang ikatulo. Unsa man, it's our money. Ang primero, the boss plan. Ang ikaduha, isigaangkon. Ako man ng kwarta. Ngayon po nang usa, ako sa maning kwarta. Pero sa plan C, ang two-partner plan is mauni. Dili ako ni, ngayon po nang usa, dili ni ako. It's not your money, it's not my money, but it's our money. Mao na nga, it's our income. Major expenses are decided together. Budget is created together. Mao ni siyang ikatulo magkaigsunan, magkagalaan. Munang moingon ko sa inyo, dili lang ni kay angayan lang ni sa atong giimbitar. Kitang tanan magkat-on ini magkaigsunan, mga kahigalaan. Kay malimot ba apunta? Okay. So getting into debt requires a joint decision. We decide collective on savings. Mao gini ang grabing paningkamot ginako magkaigsuunan. Sige na ko attempt ko yan arts nga mag-save pastilan. Digid matuman-tuman. This is the plan for the family of God. Actually, mauni sa tulo ang pinakaplano gyud sa pamilya or sa pamilya sa Diyos, mga kaigsuunan. Okay, padayon na to. Exceptions. Unsa may exceptions? Aning two plan, mga kaigsuunan, nga plan C. If ang kapikas kinabuhi, gigastos ang kwarta, giwaldas, pinaagi sa sugal, pinaagi sa alcoholism, pag hubog-hubog, pinaagi sa drug addiction. Kani nga ideal plan, di yun ni practical. Kay lisod pod, magkaigsunan. Kung ang usa na lulong na gambling, alcoholism o drug addiction, mga kaigsunan. The balance power in the family is often tipped in the favor of partner earning more money. Ako nang gingon sa inyo ganiha, that he or she who earns most has the tendency to exercise the right to make decisions because of his or her greater income. Sa panimalay magkaigsunan o realidad ni siya, nga kung kinsa tong
Maoy nang inabuhi, maoy nang salapi, mao gito ang the most nga maka-exercise og decision making labiras sa mga major nga mga desisyonanan, mga kaigsunan, mga kagalaan. Ni ay senaryo. Sa trabaho sa imong asawa, anara mas balay? Walay trabaho? Household chores not work? Ang ato bang trabahoon sa balay, labiras sa mga babae magkaigsunan, di ba na siya trabaho? Kana bang kuri-kuri ninyo, buntag, maglungag, pag human og lungag, maglaba, human og maglaba, manghalay, humang manghalay, maglungag na pod, para paniudto, human pagkahapon-hapon, niuga naman ang linabhan, mamuklas na pod, human og buklas, mamilo, pagkaigo-igo hapit, naging musagpak, maglungag na pod para panihapon, og ang gipilo, mga kaigsunan, adto na pod, hipuso na pod para na dito sa butanganan. Gawas pa niya na, napay lain. Dalikyat sa papanghinlo sa balay, mga kaigsunan. Og kana ra ba nga trabaho, balik-balik. Og tungod kay balik-balik, sultihan ta mo, kanang mga babae nga nasa balay, madugay po na, gipulan po na sa klase nga pagtrabaho. Murag ma-memorize na gud niya. Buntag, lungag, sunod, laba, or human panglungag, humagkaon, manghugas, sa plato, mga kinanan, mga kaldero. O di ba mauman ha? Ang nasa balay, katawa si iti din kay murag maugid na. Rutinary mga kaigsunan, pangutana, trabaho dili. Trabaho. Pero nga nung moingon malangita nga, what is the work of your wife? Away trabaho ang akong asawa. Bagagnaong gining mga bana nga moingon ana. Wa oroy tagi habayan man kaigsunan. Nga og uli nato, wa gi mo pakaon nato guwa na sila. Igor ata mo tunol sa atong paninapi, pero ang maglungag bayana kay naa sila. Labira o pag-atiman sa mga kabataan, naunya wara bata diha. Naunya lalim mag-atiman og bata. Muna giingon, Kuya Nards, bisag suhulan pa ko, murag yun og di gid matabang. Mag-atiman, labiraan ang gamay pa, mangihi, malibang, pastilan, bagyod, murag layo ragid ang akong kalabira, ana. Karon, kung mauna, nga trabaho di ay na, mangutana ko sa inyo, ato siguro ning kompyutan pod. Kaya mangutana ko sa inyo, kamong mga asawa nga naas balay, giswelduhan mo sa inyong mga bana? Ay, pagka-abtikid manubag. Wala. O karon, sulayan na itong pasweldo. O pilagyod. O kana, ang pagluto, 1,000 kada buwan. O kira mo anak, mga babae, nga naas balay. Barato ra? Sige na lang, ato lang agwantahon na. Pinobri lang. Maglaba, o 1,000 ang buwan. Mag-atiman sa bata, murag dili ko aning 1,000, murag gusto unta na ko dugangan ni. O ang housekeeping, 1,000 lagi, pinubri lagi. Ana lang sa. Ang subtotal ani, 4,000 kada bulan. Lipay na mo ana, mga asawa? Nga naa mo iingon ana kada bulan? Ha? Lipay na lang. At least naa kay sawa, gyud. O diba? Mga babay, unsa man ang iyong trabaho, napay nakulang, wala na. Diha. Murag naapay na limtan. Kani. Di ba? Sa kalibutan karon, di ba na ibayad? Pero gilibre ra ni. Pero kung atong butangan og presyo, pero di ni utang, dapat cash basis. Tagpilaho maning sa kalibutan karon.
Kinsay nakasayod? Ah, murag 2,000? O, naingon si Arlene 2,000. Gapang-adto maguni sila sa mga areas nga kanang mga ingon ana. Dito sa trabaho. Cash basis magkaigsunan. Ha? Way utang ni. Kanirang di mautang ra siguro ning uban. Pero kani, cash basis ni. Binulan man ning 4,000 magkaigsunan. So, akong ibalik. Nawa man diri ang akong gibutang. Ang pagpanganak na akong gibutang ani, nawala. Pila na akong gibutang diri? 5,000 kada anak. Gamay ra gali na. So karon, pila man karon ang utang nato mga bana sa atong asawa. Kadugay na nga panahon. Then mo ingon ta nga way trabaho. Munang sukad karon, kamong mga asawa nga naas panimalay, pangulikta mo og sugod. Tan-ahon man nato hadapit. Di, ang ato lang sample ni makaigsunan actually, mindsetting ba? Kayo sa hunahuna manggudato sa mga hunahuna sa mga bana ba? Nga ang asawa, ay housekeeper raman. Girara ni mo ning tibuok ka adlaw nga balik-balik ang trabaho. Mo nang mingon lagi ko bisag ako pay ibilin. Nakasulay magig ko makaigsunan atong pandemic nga wa gid ta makagawas bitaw. Nga naaras balay ko yanards. Nakasulay ko atong luto nga pamahaw paniud to panihapon gisulayan gid nako. Luto ra ganito. Pero nakaingon magig ko nga ay di lalim oy. Kay kana bitaw magunahon na bitaw ka nga unsay lutuon karong buntag. Pagkaudto na pod unsay lutuon na memorize ko tong panahon na Kuya Nards nga kaning ikaw mo'y muluto, makabalugig ka, madugay, may memorize ni mo, ug naapabay tuyo, oil, asin, suka. Yes. Mo nang ang bana usahay pag ingnon nga, pagpalit dito, pag wala na tayo kon, mo ingon dayon ang bana, ha? Gano'n na hurot naman to dayon? Ay, mao lagi, kay dili man ikaw mangusina. Mao nang kitang mga lalaki ba? Ug mo request ang atong asawa ay sigreklamo. Ang dapat nato mangita tag ikasupply kay dili kita mo inaas balay. Mao na diha mga kaigsuonan. Dili lalim, napay gali kulang ani. Ang pagka-budget officer wala ni sweldo. Kanang naagali sa gobyerno, naagali sweldo anong budget officer. In short, kung ang trabaho nato mga lalaki pananglitan driver ta, pananglitan nag-opisina ta, main kay usara ka klase ang atong trabaho. Pero ang trabaho sa atong mga asawa nga naas balay, klase-klase. Lahi man ang trabaho sa housekeeping. Lahi man ang trabaho sa caregiving. Lahi pag ang trabaho sa kaning panerbisyos bana. Mao na diha gidutan ko ni gamay kay kitang mga lalaki usahay gika-amnesia ta. How much you owe? Pila man ang imong utang karon sa imong asawa? Mao nang kamo karong mga asawa ra ang naa dinhi. Ayon lang po ninyo pangutan kay base unyag maawayan mo. Okay, kaning atong imbitado rin mga asawa maning naa diri. Pero at least kamo na sayod mo kung unsay worth ninyo. Mao na siya. Okay. Ikaduha nga, sikreto. Practice the senior partner plan. Sama ni. Ang plan D, mauning senior partner plan nga which is, this is the best plan. Unsa man ni magkaigsoon na magkagalaan. God is the owner. Sa Hagyo 2:8, ang plata ako ang balawan ako asab, nagaingon ang Ginoo nga gamhanan. Bot pasabot, ang partner, ang plan D is ang partner nato mao ang Ginoo.
Yung panini sa 1 Corinto 4:2. Ug ang tao nga gisaligan, gikinahanglan magpakita nga kasaligan gayud siya. Buot pasabot, we are just only a manager kung unsang naa nato. Kay ang tag-iya magkaigsunan, mao ang ato nga Dios. Symbols of God's ownership in Eden, the symbol of God's ownership mao tong kahoy. Kahoy sa Genesis 2:6-17. Katong kahoy nga ila sa maayo og dautan. Gipaila sa tao nga siya ang gipaila sa Ginoo ngadto sa tao nga siya ang tag-iyas tanan. Dugang paniini diri sa Leviticus 27:30-32 gingon diri, the symbol of God's ownership mao kining ikapulo. Ang Ginoo sumala sa atong pagtuon tibuok naa ning kalibutan na lakip ang tao nga iyang gihimo, ang Dios ang tag-iya niini. Tungod kay siya may tag-iya, ang simbolo niini pinaagis pag ila nato nga siyang tag-iya magkaigsunan magkagalaan niabot ang pagtulunan nga gitawag nga ikapulo. 10% sa ato nga kinitaan. Matod pa diri, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is the holy to the Lord. And concerning the tithe of the herd of the flock, the 10th one shall be the holy to the Lord. Ang ikanapulo, kung mananapa, ang ikanapulo mo iyas Ginoo. Mao na ang magpintatag usa ka pananglitan, usa ka kanding, ikaduha nga kanding, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, walo, siyang pag ikanapulo nga kanding, kung mananap ang hisgutan, mao to'y ikapulo. Magkaigsunan, mga kagalaan. Nga naman, for every beast, tanang mga mananap, dinha sa kalasangan magkaigsunan, iya man sa Diyos. A cattle on 1,000 hills. Ang kalibutan iya pod, ug ang pagkapuno niini. Og ang tao nga nagapuyo usab niini. Diri sa Deuteronomy 8:18 magkaigsunan, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Gipahinomduman magkaigsunan sa Ginoo ang tao nga ang Ginoo mo'y nagahatag kaniya usab og kagahom sa pagbaton sa bahandi. Although ang Ginoo mo'y tag-iyas tanan, pero gitagaan or gitugutan sa Ginoo nga ang tao makabaton og bahandi. Busa, ang ikapulo nga alang sa Ginoo nga mao ang 1/10 unsao man ni pag-compute. Sample. Kung nag-income ka, if you earn 10 pesos, pila man ang 10% sa 10 pesos? 1 peso. Kung mo income ka og 100, pila man ang iyas Ginoo? 10 pesos. Kung mo income po ka og 1,000, pila man ang 10% nga para sa Ginoo? 100. Mga kaigsunan sa 1,000. Some couples are always asking, honey, where's the money? Munang ang pagtulunan atong tanawon, you look for much, but indeed it came too little. Munang usahay mangita at magkaigsunan nga, naman to. Pero ang tinudan ay, gamay raman da itong imong gideliver. And when you brought it home, I blew it away. Why? Says the Lord of hosts. Because my house, that it is in ruins, while every one of you runs to his own house. Kaigsunan usahay, nagapokus lang atong unahuna sa atong kaugalingong panimalay. Nakalimta na to ang iyang balay sa Ginoo nga dapat didto nato dalhon ang atong mga ikapulo. Kay siya mo'y tag-iya. Kaning tanan wa magiato. Mao na nga kung dili nato wala tay dalhon didto,
unsa man ang mabasa sa Malakyas 3:8. Kung paninglitan mapakyas ta makaigsunan, dinhi na ang curse makaigsunan, tunglo. Masay giingon dire, makapanulis, tulis ang giingon dire. Ang tao sa Dios, oo, kamo nakapanulis kanako tungod kay inyo akong gitulisan. Sa unsa nga pamaagi? Pinaagi sa ikapulo og halad in tithes and offerings. Busa ikaw tinunglo og tinunglo ang tibuok nga nasod tungod kay inyo akong gitulisan. Abi ninyo magkaigsoon magkagalaan, labi na sa atong mga imbitado, mga bisita. Sa wala nato pag-uli sa Ginoo, sa ikapulo nga mo'y simbolo, nga mo'y giila nato siya, nga iya ning tanan, ug sa wala nato pag-uli magkaigsunan, ang simbolo ana sa tubangan sa Ginoo, gitulisan nato ang Ginoo. Actually, kung imong tanahon, unsa ra man ang 10% compared sa nadawat nato? Bisag katong 1,000 lang. Sa 1,000, 100 may sa Ginoo, pila may nabili nato? Di ba 900? Mangutana ko, may dako, ang sa imo nga 900 o ang sa Ginoo nga 100? Ang sa ato dako gihapon ang nabilin. Magkaigsunan mga kagalaan. Ug ang nakanindot, kay adunay panalangin ug atong tumanon. Kay matud pa sa Malakyas 3:10, karon aghaton ko kamo nga sulayan ninyo ako. Ang Ginoo nga makagagahom, dad-an ninyo ang tibuok ninyong ikapulo sa budiga sa templo, aron may pagkaon diha sa akong templo. Kung himuon ninyo kini padadon ko kamo og ulan, grabe ni, og hatagan og naghinobrang panalangin. Nindot ni nga pagkabisaya. Naghinobrang panalangin. But pasabot, kung 1,000 rin mong gipangayo, tagaan ka sa Ginoo og 2,000. Mao na siya magkaigsunan mga kagalaan. Mao na nga, kung tanaw nimo, pila ramay nabilin nimo, pila may iya sa Ginoo, og nabilin nimo nga mas dako pa man. Munang sa dihang atong buhaton ang pag-uli sa ikapulo ngadto sa Ginoo, adunay naghinobrang panalangin. Hinumduman nato, ang Ginoo mo'y nagsaad aning butanga dinhi. Di gini mapakyas. So karon basig mo ingon mo mga bisita namo nga imbitado. Unya, kay dili mimi Sabadista, unsa man namo? Why problema? Kung unsa nga reliyon mo nga naa, kay dili pa reliyonay ning pagtamod nato sa Ginoo nga siya mo'y Dios, ug ang atong pagtahod sa iya nga magauli ta sa ikapulo, nandidto ninyo bitbiton kung unsa nga church mo nabilong sa inyong mga ikapulo. Mao na siya makaigsunan, mga kagalan. Ug unsa pay panalangin nga dugang naa sa Malakyas 3:11 ngadto 12. Dili ko tugutan nga kaunon sa peste ang inyong mga pananom, ug ang inyong mga ubas dili mga larag. Tawgon kamong bulahan sa tanang mga nasod, kay maayo ang inyong yuta. Mga kaigsunan, kung naatay mga pananom, protektahan ka na sa Ginoo. Mao na ang saad, og dili ni ingon nga dili matuman, kay ang Dios mo'y nag-ingon, magkaigsunan, magkagalaan. Kung pangutan-on ninyo ning pipila nato ka mga kaubanan diri sa iglesia, daghanan ni sila testimonya, kabahin ni ana. Ang uban nga daot na ang mga tanom, pero ang ilaha wa gyud madaot kay gipanalipdan sa Ginoo tungod sa ilang pagka matinud-anon. Kay kaning atong pag-uli sa atong mga ikapulo kaigsunan magkagalaan, pagka matinud-anon ni ang atong faithfulness sa Ginoo magkaigsunan magkagalaan. Karon ganiya sa Malakyas 3:8 nagisgot ta og tithes and offering, ikapulo og halad. Ang atong gisgutan ikapulo pa lang to. Karon nagisgot ta og halad. Unsa man di ining halad para atong masabtan? Ang halad mauna ang pagpadayag sa atong gugma o pagpasalamat kang Ginoong Hesus tungod sa iyang pagkamanunubos og manduluwas kanato isip makasasala. Sa kada gabi nato nga ginahimo dinhi bisag gabi,
Nagisgot ta sa pagtugyan sa kaugalingon pinaagi sa bautismo, ang pagluwas ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, mauni ang simbolo magkaigsunan nga magahalad ta tungod kay giluwas tas Ginoo. Mga kaigsunan, ang pangutana karon, pila man og unsa ang halad sumala sa kasulatan. So kung atong balikan ang Malakias 3:8, ikapulo og mga halad. Mga kaigsunan, pila galing atong ikapulo? So 10% sa atong income, dinitas 1,000 gyud magbase para sa iyon ra kumpiton. So sa 1,000 naatay 100 nga offering. Karon kay giingon man mga halad. Mga kaigsunan, ang interpretasyon mao nga kung unsa ang gidak-on sa atong ikapulo, maupo na ang atong halad. Busa ang atong halad nagrepresentar ng atong 10% po sa atong income. Balikan natong 1,000. 100 ang ato ang ikapulo. Karon kay na may halad po niya 10%, pila na nakuha or dugang nga makuha sa 1,000? 200 na. Pila may mabilin? 800 ang nabilin. Pangutana, ako paghapon ang 800 versus 200 nga iya sa Ginoo o dili? Dako gihapon. Subot pasabot di gyud magansi ang tao. Pakita gid sa Ginoo nga bisan nay iuli niya na ay dako gihapon nga panalapi nga mabilin kaniya. Ug dugang pod nga pagpasantop sa Deuteronomy 16:17 nga giingon, kinahanglan nga ang matag usa magdalag halad sumala sa panalangin nga iyang nadawat gikan sa Ginoo nga iyang Dios. Kung ang atong panalangin nagsimbolo pag ilan nato sa Ginoo 10% nan ang ato pong halad, 10% pod kay sumala man sa panalangin nga ato nga nadawat. Na illustration magkaigsunan magkagalaan sama ani. Panalangin nato nadawat nga kwarta, ikapulo nato 10%. Pangutana, pila man ang atong halad? 10% pod magkaigsunan magkagalaan kay proportion man. Mao ni siyang illustration mga kaigsunan sa atong gihisgutan. Mo nang sa prinsipyo pod sa kasulatan sa bagong tugon kay daan tugon man to tong Leviticus karon og sa Deuteronomy karon diri sa bagong tugon sa 2 Corinto 9:7 mao ra gihapon ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing dili magapanuko ni ingon nga mga pinugos kay ang Dios nahigugma sa malipayon nga maghatag. Ang interpretasyon dinhi magkaigsunan magkagalaan dili kay magbuot-buot rata. Kundili ang interpretasyon dinhing dapita kung atong mamatikdan magkaigsunan optional ni siya pero adunay giya. Kay ang giingon diri malipayon nga paghatag pinaagi sa gugma so unsay atong simbolo sa gugmas Ginoo nato nga gusto nato nga ipakita. Di ba 10% nga halad? So mauna siya magkakaigsunan. Mauna ang malipayon nga paghatag. Kinasing-kasing mga kaigsunan og dili pinugos. Tungod kay sa size, mabantayan nato magkaigsunan ato ning gisulti karon timan aninyo kini siya nga nagapugas og tagidyot magaani og dariyot og siya nga magapugas og dinaghan magaani og daghan. Mauna nga depende sa atong pag-uli og sa paghatag sa Ginoo pinaagi sa ato nga maoy atong simbolo sa pagpasalamat niya magkaigsunan. Mauna nga adunay proportionate gihapon nga prinsipyo. 10% mga kaigsuonan. Busa pag-abot diri sa 8 og ang Dios makahimo sa pagtagana kaninyo sa tanang panalangin sa madagayaon gayon sama sa Malakias 3:11 3:10 madagayaon gayud aron kamo magabaton kanunay og igo sa tanang butang og magatagana nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Ang Ginoo mo panalangin gyud magkaigsunan magkagalaan sa dihang dugang ni nga panalangin ha. Akong gusto nga emphasize kanato labi sa atong mga higala nga ang atong pag-uli sa ikapulo ang simbolo ni ana
kay atong giila ang Ginoo nga siya may tag-iyas tanan. Ang buot pud pasabot ana nakadawat na tagpanalangin bago ta ni uli sa ikapulo. Buot pasabot naghimo kani ana tungod kay naa na kay nadawat. Dili kay naghimo kani ana kay aron panalanginan ka sa Ginoo. Dili na mao. Kay kasagaran natong pag-unahuna muhimo tag pag-uli sa ikapulo aron panalanginan ta sa Ginoo dili. Kundili aron madugangan patag panalangin sa Ginoo kay naa naman tay panalangin nga nadawat magkaigsunan mga kagalaan. Okay? So mauna siya nga punto. Mag-uli ta sa ikapulo, maghatag ta sa halad tungod kay una natang nakadawat sa panalangin. Ang ato lang karon himuon, gihimo na nato kay tubag na nato sa panalangin nga atong nadawat ug adunay dako nga posibilidad sumala sa promise sa Ginoo nga maghingapin, manghinubra nga panalangin ang ihatag sa imuha sa Ginoo. Kung ang imong income karon usa lang kalibo, posible kung kita nagpatinudano nagatubag sa Ginoo sa iyahang hagit nato nan posible maghingapin pinaagi 10 lang mahimong ang uskalibo mahimong 2,000. Mao na siya ka ino pa nato piho nga sample magkaigsunan. So, unsay God's part? First or last? Kung atong tanawon sa Mateo 6:33. Ang part ba sa iyas Ginoo nga atong iuli o ihatag? Pinakauna ba siya or mahuman na gasto? Magkaigsunan magkagalaan. Unsay giingon? Dire, seek ye first the kingdom of God. Bot pasabot, unahon gyud nato ang Ginoo. Sample, naatay uskalibong madawat. Unsa may atong himuong sunod? Kuhaan dayon naton adretso sa atong mga ikapulo og halad, isegregate bago nato gastuson ang atong 800 pesos mga kaigsuonan. Ingon ana pag-una sa Ginoo. Muna gitawag nato nga God first. So mauna nato ang Ginoo pinaagi ana. Pagdawat nato sa 500, unahon dayon nato ang 100 pesos representing 50 pesos sa ikapulo, 50 pesos sa atong mga halad bago nato na ipalit og bugas. Kay magpalit o na tagbugas, usahay maapil pagyod ang paras Ginoo. Kay may mandayon ta nga, uy, napa may sobra, nakalimot ka nga, iya naman tayo dito sa Ginoo magkaigsuanan mga kagalaan. Ikatulo, nga sekreto, implement a debt liquidation plan. Ngutana ko ninyo, kinsa may way utang nato diring dapita. Kay mangutana ta ninyo kung unsa po'y sekreto ani gawas ani. So in short, og way mohan sa aptanan ta na ay mga utang. Okay. So timely kaayo ni nga isgutana nato kay naay pamaagi kung unsaon pag-liquidate sa atong mga utang, pagplastar. Okay. Ngayon dire sa Romans 13:8 ngano man ato maning plastaron. Kinahanglan dili kamo magpabilin nga utangan kang bisan kinsa gawas lang sa utang nga mao ang paghinigugma og usag-usa. Og ang nagahigugma sa iyang isig katawo nakatuman sa kasuguan. So ang talambagon sa Romans 13:8 nga dili ta mananggiingon dapat yun mga matay ta, wala na'y utang. Pero ang uban gusto mamatay, kay aron makalimot sa utang. Ang uban gusto mamatay, kay aron di na sila sukton sa utang. Uy, actually kung naatay property, sultihan ta mo, gukdon gihaponas utang. Gawas og mga matay, tangaway property mabilin, aw quits na lamang. So mauna siya magkaigsunan mga kaigalaan. There is Proverbs 22:7 giingon, ang kabos gamahanan sa adunahan, ug ang utangan ulipon sa iyang giutangan. Tama? Tama. Labi na nang sige-sigihon kag sukot magkaigsuunan, mo nang giingon sa mga reels o mga TikTok, nga og anhaon nas magsukutay, mo ingon na dayon ang anak nga, na sir, niingon ra bagitos mama, nga wa siya diri karon.
Mga katawanan magkaigsunan pero realidad. Ang uban ambot og tinuod po na no, pero ang uban usahay makasilib ko kang Arlene nga mag-scroll siya ba. Ang uban moingon nga maggamit og wig kay para di gid mailhan. Dayon siya mo day ang katong nangutang mao naman di ito ang kaistorya. Dayon piningon pa nga ay ambo to sir, wa mo gwa gid ko makahibalo ni adto kung abot ahato. Pero mao na di ito nakawig lang mo na wa na mailhi. Naabot to'y akong na dilian po kang Arlene nga ang bana wa man lagi mahibalo kung nangutang ang iyang asawa o ya kay naamay ni adto dito kay nanukot mga kaigsunan di ikaw nakaabot ang bana mo ipaglakaw sa kaning katong nanukutay di ningon ang bana kinsa man to sa dili ko anto mamutulay to kurente mamutulay katong diri limang ka na magkaigsunan. So mauna, so liquidate your debts. So ato karon plus daron atong mga utang ha. Apil pug ko ani oy. Kadaghan ko utang. Okay. Liquidate your debts. Una nga desisyon, no more debt. Kung unsa nang atong utang karon, di na nato nadugangan mo nagingon diri. Sunod, kung naatay mga credit cards nga daghan, hala, pangbalian na binli lang og duha. Kana-remind ko magkaigsuonan tuod sa larga namo paingon sa US, ang hatag didto nga guide, credit card man ko yan, Ards, o mga kanang debit, ang ko kapait sabdi ani, mo ni kasagaran mga mode of kuan dito sa payment ba. Manang akong una-una zero langga, di na ta magdalan lang ito kung sa itong kauno dito, di na ta sig palit-palit. Kay hasol kayo. Pila raman ang napulo ka adlaw. Tuon magkaigsunan gusto po nako ipasayod sa tanan kay wala naman namo na post sa ato ang GC. Nakuha na namo among passport adtong Huwebes. Og magkaigsunan, bless the Lord kaayo sa panalangin sa Ginoo. Wa man namo na pangayo pero 10 years ang gi-provide mga kaigsuonan. So in short, multiple ang among pag-adtog US. Makaigsuon ang bisag kanus basta kay di lang milulapas o gunom kabuwan. Ang pangutana lang karon unsa bay ikalupad ani kada tuig. Di man hinong compulsory pero in 10 years period gi-allow mi ni Arlene mo adtog US tungod kay na US visa for 10 years mga kaigsuonan. Okay. Liquidate your debts sa sunod. Maintain payments on current commitments. So kung unsa na atong existing nga mga obligation, atong hinahinaya na siya nga mag-irog bisag pila lang. Atong ilista ang tanang utang in order. Start with the smallest and end with the largest. So unahon na to tong gamay, paingon sa dako. Mga kaigsunan. Sa isunod dimoon, use all extra income to pay off number 1 as quickly as possible. So, ilista nimo ang imong mga utang, pero lain man tag maglista kay magkaanam na gali kadako ang linistahan nato, murag di naman taganahan mo sumpay pa. Moingon naman dayon tanga, ay da sa dahan na lang na, di lang na nato na ilista. Murag di man maigo sa usa ka yellow paper. Ayaw ilista ginato mga kaigsunan. Actually, kay maoy gitambag dinhi. Bahala gyud og murag malumos na tas kadaghan mga kaigsunan total na may advice, no more debt. Di na dato dugangan. Sunod. Then apply all cash that would have gone to the number 1 to the number 2 hantod mabayaran gyud tanan. Keep repeating this process of elimination mga kaigsunan. Og kani upon arriving at the home mortgage kung naatay mga loan nga sa balay nato, specifically kung naay maghimo tag extra payments sa mga principal kay para moubos ang ato ang interest makaigsunan. Eliminating the huge amounts of interest labi kaning gitawag nga diminishing deduction. Labi raning sa mga pag-ibig mga kaigsuonan. Ikaupat. Nyara si ikaupat. Bisag unsa ka gamay, save consistently. Abi ninyo ning savings, may pasijay ni namong tulo.
Kay si Jainin naagi savings. Pero kami ni Arlene, wagin mi savings. Di ba anak, no? Di ba naman kay savings per me? Mao nang pag magpalit mi, nga moingon na mi sa iya nga, anak, di ta pwede ani, kay way kwarta na si nanay ug tatay. Moingon na madayon na siya magkaigsunan. I will buy because I have savings. Ha? Nanay kay savings, anak? May pagila nga mong anak magkaigsunan kay naay savings. Pero kami ni Arlene, wala gyud. Okay. Dire sa Proverbs 6, chapter 6, verse 6 to 8, gingon, kamong mga tapulan, obserbahi ug katuni ang pagkinabuhi sa mga lamigas, aron magmaalamon kamo, bisan walay pangulo or tigdumala nga nagsugo kanila, nagatigom silag pagkaon sa panahon sa ting-init ug ting-ani, aron may pagkaon sila sa ting-ulan. So naay biblical basis alang sa pag-save mga kaigsuonan. So, it is not how much you earn, dili ingon kung unsa kadako ang atong income, but how much you manage your earnings. Mao manggaling nga after sa ikapulo og halad ang sunod ana, kay moingon magita nga kulang manggid permanente ning kwarta. Ang sunod sa ikapulo og halad og segregate, ang sunod ana is savings. Pananglitan ang imong promise nga i-save is sa 1,000. Mayon ka nga 5% lang ang akong i-save. O di mag-segregate ka og 50 pesos. In every 1,000 rather makaigsuon. But pasabot dili na kay mayon ka nga adto na ko mag-save og dako na akong kwarta. Di gid ko na makaigsuonan. Kundi management ni siya. So kadto nga akong giingon sa inyo, maotoy paagi para mauna nato ang Ginoo nga di nato mapabayaan og ang ikaduha ang gitawag nga savings mga kaigsuonan. Ikalima nga sekreto, pit na kita. Make a budget and use it. Mag-budget gyud mga kaigsuonan, makahigalaan. Matod pa sa Lucas 14:28 ngadto 30, ang tao nga gustong mosunod kanako, sama siya sa tao nga nagplano magtukod og taas nga balay. So naay planning mga kaigsuonan. Una, bana-banaon niya kung pila ang iyang magasto o kung paigo ba ang iyang kwarta nga gastuhon hangtod nga mahuman kini. 29, tungod kay kung dili niya kinihimuon, tingali og pundasyon pa lang ang iyang matrabaho og mahurot na ang iyang kwarta og dili na niya kini mahuman. Busa, katawan gayud siya sa mga tao nga makakita niini og moingon sila, kining tawhana nagpatuga-tuga og tukod og balay apan dili man di ay makapahuman. So busa naagi plano nga talambagon biblical na makaigsunan nga magplano gyud, mag-budget gyud mga kaigsunan. Mao ni ang guidelines sa budget. Budget should be balanced expenses within an income. Kung mag-budget ganita, kung unsa income nato mao'y basihan sa budget. Mao nang makapangutang manggod ta tungod kay ang atong ginastusan labaw man sa atong income. Oh, mo di ko kalimot ana ni Kuya Nards. Kinahanglan kung unsa ra gyud na income mo re budgeton. Both spouses should join in budget preparation. Dili kay usaray magplano sa budget ani magkaigsunan. Duhag yun. God's part should come first. Unahong gyud ang Ginoo ang atong ikapulo og mga halad. Personal allowance ang sunod sa husband o sa wife. Apil na siya. Sunod, the better financier should administer the budget. Gender is not a factor. But pasabot, banag asawa, magpili mo kung kinsa sa inyo ang maayo mo budget. Dili but pasabot kay ikaw lalaki or babae, kay ang babae kasagaran mao may budget officer, not necessarily una kundi kamoy magdesisyon kung kinsa among the two of you. Kung kinsay master ani. Sama gud ani nga mga budget, 10 lang. Una. Sunod, ikaunom, pinaka-last nga sekreto. Beyond money, let God be the manager of your life. Beyond pas panalapi, himuo nato nga Ginoo mo'y mag-manage sa ato nga kinabuhi, mo'y mahimong manager. Sama ni aning si Levi Matthew.
Usa siya ka government nga tax collector. Nagkolekta po siya sa iyang kaugalingon, although ka tax collector siya, pero giunay niya ang kagulingon, og tax. O kada adlaw po, he got richer and richer. Sunod, kanis Mrs. Matthew often asked, "Honey, how much money deposited in his bank account in the city of Jerusalem?" Maunang diri sa Lucas 5:27, human ni adto milakaw si Jesus ug nakita niya ang maniningil og buhis nga si Levi nga nagilingkod sa dapit diin magbayad og buhis. Mingon si Jesus kaniya, "Dali uban kanako." Ang unahuna ni Mateo, kung ako mosunod kang Ginoong Hesus, mapobre pug og apil ani. Kay si Ginoong Hesus wa bay ato, galak baktas-baktas ra. Og mawad-an pug ko og mga friends ani. Og kaning mga Hudiyo, himuon akong kalaban nila kay katong panahon sa una magkaigsunan, kalaban sa mga Hudiyo si Ginoong Hesus. Mo na yang gihuna-huna og mauban ba siya dili? Og dinalian man kaayo ni, kinahanglan pa siguro ako ning hunahuna-hunaon. Unsa kay akong itubag na niya sa akong asawa? Honey, where's my money? Where's the money? Pero unsay giingon man kaigsunan unsay tubag? Mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kang Ginoong Hesus. Mga kaigsunan. Christ calls you and me. Ang Ginoo nagatawag kanato mga kaigsunan. Sa Mateo 16:14 ningon, kung may tao nga buot mosunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili mosunod siya kanako, bisan pa kun kamatayon ang iyang dangatan. Magkalilisan. Berog kamatayon, kaulawan pa ang dangatan. Kung nakita nato nga si Ginoong Hesus, maog yun ni ang nagadumalas atong kinabuhi sumalas alawiton, kaning nga sakayan, kaning nga pagtulunan nga gihatag sa Ginoo, ang Dios mo naguna niini. Og ang ato makauban dito sa langit, ang Dios sa gihapon mga kaigsuonan. Mao ni ang economics sa Ginoo mga kaigsuonan. There is no greater motivation is to give than the cross. Mga kaigsuonan. Importante ang pagpalansang ni Ginoong Hesus mao nang nagapasalamat ta pinaagi sa atong mga halad nga 10% mga kaigsuonan. Kay kaning atong ikapulo og halad, heaven's supreme gift ni. Gasa ni nato sa Ginoo ning atong mga halad ug ikapulo didto sa langit makaigsunan nga mauning si Ginoong Hesus. Heaven's supreme gift. Mao si Ginoong Hesus mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Mao ni ang gasa. Kung naatay gasa para sa langit pinaagi sa atong halad ug ikapulo, unang naghatag og gasa ang langit nato. Mao ning kinabuhi ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Og matod pa diri sa Revelation 21:14 nga mao ni ang reward sa desisyon ni Mateo. Ang paril sa syudad gipatindog sa 12 ka paturukaranan nga gisulatan sa mga ngalan sa 12 ka mga apostoles sa karnero. Karon dito sa langit makaigsunan sa sa coming nga bag-ong Jerusalem, ang pangalan ni Mateo nga kabahin sa apostolis naa sa poste sa paril mga kaigsuonan. Para nako makaigsuonan, bahala gwa ko'y pangalan sa postis paril basta kay makasulod ko aning syudad nga ipatindog sa Ginoo alang kanimo o kanako mga kaigsuonan. Mao na labing importante. Nabutang ang pangalan ni Mateo. Bahalag ang atong pangalan di mabutang dinha, basta mabutang sa basahon sa kinabuhi nga mga luwason or naluwas mga kaigsuonan sa pag-abot sa panahon mga igsuon. Ang atong earthly reward, gingon diri sa Mateo 19:29, og bisan kinsa nga mibiya sa iyang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, og yuta tungod og alang kanako, makadawat sa daghang gayod nga balos og makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Pagkanindot sa saad sa Ginoo mga kaigsunan.
Bisag biyaan nato atong igsuon, atong amahan, atong inahan para mosunod ta kang Ginoong Hesus, pwede ra nato nahimoon kay ang reward makapanunod ta sa kinabuhing walay katapusan nga mauna mga kaigsunan ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Masakit man ta karong mga panahona, pero didto sa langit wala na nga mga pagbati mga kaigsunan. Sa 19, unsay gingon, og tungod kay daghan ang akong natigom sa umalabot nga mga tuig, magpayahay na lang ako, unya ako mukaon mo inom og malipay. Mo ni ang kalibutanon mga kaigsunan. Apan miingon ang Dios kaniya, hoy buang-buang, karong gabi bawion ko kanimo ang imong kinabuhi. Busa kinsa man ang magpahimulos sa imong gitigom nga mga kabatangan. Maunang ko ang atong focus kinabuhi dinhi ra ni yuta gatigom ta mga kaigsunan mo nang magmakuli ta sa pag-uli ug sa paghalad mga kaigsunan ngadto sa Ginoo sultihan ko kamo matod pa sa teksto bawion na sa Ginoo mga kaigsunan mga kahigalaan. Sa amin na ani mga kaigsunan nga imbitasyon sa Ginoo. Nothing between my soul and the Savior. Ang imbitasyon sa Ginoo way pwede makababag mga kaigsunan. Ikaw o ang imong desisyon sa Ginoo, imo ni. Kanang mga tao mo ingon nga ayaw. Kaya ano, maulawan ta. Ato mga igsuon, mga ginikanan, ayaw. Kay pamilya ba ta nga ingon ani? Dayon, imong dawaton sa Ginoong Hesus sa imong personal nga manluluwas. Pero ngayon dire, ang imbitasyon ni Ginoong Hesus, nothing between. Why makaulang ni ana mga kaigsuonan? Og unsay heavenly reward? Matod pa sa Revelation 2:10, ayaw kamo kahadlok sa mga umalabot nga lantoson. Timan-in ninyo, ang uban kaninyo, ibalhog ni Satanas sa bilangguan aron masulayan kamo. Mag-antos kamo sulod sa napulo ka adlaw, apan pag matinumanon kamo, bisan magkahulugan kini sa inyong kamatayon, o gantihan ko kamo kinabuhi nga walay katapusan. Tiaw mo na, nga pag-antos, bisag mga matay pata, gingon pa diri. Pero gantihan ta sa kinabuhing walay katapusan. Tungod kay namatay ta, tungod kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan nga atong personal manluluwas. Busa mga igsuon. Pinaagi sa atong pagtulunan karong nga kabuntagon, dilit nato limtan nga kinsa ang Ginoo natong gialagaran og ang atong pagkapinilan atong iuli ang iyas Ginoo og atong ihatag ang iyas Ginoo. Biyaan ta nang unsa nang makababag nga di ta makahimo ni ana. Atong sundon ang talambagon magkaigsunan ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Labiras pagdawat nato sa iya nga isip personal nga manluluwas. May buntag o gapisabat nga natong tanan mga kaigsuonan. Ang sunod na siguro, kuan, announcement na, kinsay magdumala.